Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD. Panood naman ang ating mga katropa dyan. Siyempre, kung gusto nyo pong magpa-shoutouts at siyempre, mga katanungan ninyo, inquiries pagdating sa ating mga pag-uusapan ngayong hapong ito ay pwedeng-pwede po yan. Siyempre, babatiin ko lang din ho ang pamunuan ng Civil Military Operations Command ng Armed Forces of the Philippines. Lieutenant General Arvin Lagamon. Sir, magandang hapon po sa inyo sa aming Deputy Commander, Major General Francisco Lorenzo Jr. Philippine Army, and sa aming Chief of Staff na si Brigadier General Medel Aguilar, Philippine Army. Magandang hapon po sa inyo, sir. And syempre, dito pa rin po sa ating media public affairs group, no, sa pamumuno po ni Colonel Cerces Trinidad, and of course sa aming Chief Media Affairs Unit, Major Mark Anthony Cardenosa. Magandang hapon po sa inyo, sirs. Have a blessed afternoon po. Maulan, no? Ngayon, mag-ingat-ingat po tayo sa ating pagbiyahe, or kung asan ang ho kayong dako ngayon, mga galing sa trabaho, galing sa eskwela, ay mag-ingat-ingat po tayo. Syempre, ngayong hapong ito, isa na namang makabuluhang episode ang ating gagawin, of course, to pave the way para sa ating love na programa, no? So, back to school na naman, kaya ang topic natin this afternoon ay tungkol sa mga options ng ating asosasyon, no, na pwedeng makatulong sa mga mag-aaral or members na may dependent. So, magandang hapon po, no? Bago natin ipakilala ang ating mga kasama ngayon, would like to also greet a personal greeting po to my baby who is watching, of course, with my mama and my sister. Hello sa inyo dyan. And we are very, very happy to have another episode sa mahal na mahal nating programa, ang MBay Connect. Samahan niyo po ang inyong likod ko, Tropang Muffet, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. So, papakilala natin ang ating makakasama ngayong hapong ito, no? Pero bago natin siya ipakilala, i-review po muna natin yung ating question and answer portion mula sa ating nakaraang episode. So, ang katanungan po last episode was magbigay ng isang AFP MBI milestone in 2025. Ang mga posibleng sagot po ay ang mga sumusunod. So, mamaya i-flash natin yung nanalo. Pwede pong ang sagot ninyo ay Golden Arrow Awardee, the 2.99 billion net income, and 54 and so on. Makikita na, ayun, sa screen ninyo, hindi ko na-send, medyo madami siya. So, yan yung mga iba't ibang mga AFP milestone ng nakaraang taon, no? Dahil pinag-usapan natin yung accomplishment ng ating asosasyon, ang AFP-MBI. So, kung tama po yung kasagutan, syempre nanalo po kayo. At sino ba, Kuya Fertz, ang mas weteng nanalo sa ating wala? Walang nanalo. So, bakit walang nanalo? Walang nag-text. Sayang naman. Alright. So, syempre, no, may advice sa atin na magkakaroon tayo ng reviews for our cellphone load award. Pero, I'm pretty sure pinag-aaralan ng ating management team, no, sa marketing team ng AFP-MBI kung ano ang mas better na service po sa inyo pagkatapos ng programa natin dito sa Armed Forces Radio. And syempre, for our discussion this afternoon, samahan ninyo po ako ipakilala ang Operations Manager ng AFP-MBI. We have Ma'am Alpha Ventanilla. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Bati po kayo sa lahat ng mga katropa nating nanonood ngayon sa ating programa. Magandang hapon sa katropang Muffet. At syempre sa lahat ng mga kasama natin dito sa Connect. Lalong-lalo
sa ating AMBI members at sa inyong mga pamilya. Magandang hapon din po sa ating AFP-MB, sa aming President, Sir Dorvin Legaspi, sa ating two group heads, si Sir Ed Fabricante at Sir Nesty Rayos, at po sa aking Operations Center family, sa marketing team din, at sa lahat ng bumubuo ng AFP-MB. Alright, thank you Ma'am Alpha for really finding time po na makasama natin kayo at syempre mapag-usapan natin yung mga exciting na products. So pag-usapan natin ma'am yung mga kagaya ng banggit ko kanina, no, really back to school na ano-ano ba ang mga AFP-MBI products na pwedeng makatulong sa edukasyon ng mga dependents ng ating mga members? Yes, katropang Mafet. So, simula tayo sa M-Achiever, na isang college education ng ating asosasyon. So, ito ay isang napagandang produkto ng AFP-MBI. Ang MBI Achiever ay bibigay ng brighter future for the next generation. Ito po ay isang comprehensive, reliable financial tool na magbibigay ng security sa edukasyon ng mga anak at depending mga miyembro. Ang insurance plan na ito ay magbibigay ng guaranteed education benefit kung saan 100% face amount ay bibigay sa maturity ng insurance sa ika-18th birthday ng child insured. 120 ng face amount bibigay kung meron naman pong mangyari sa child insured bagong 18th birthday. Maaari pong mag-apply ang ating mga miyembro na may mga anak or kaanak na 0 to 11 years old. Ang insurance plan po na isang participating plan. Ibig po sabihin, isa sa mga benepisyo nito ay ang pagkakaroon ng dividends simula sa ika-4 na pagbabayad hanggang sa maturity ito. Meron din po itong built-in payers clause na nangangahulugan na hindi na po kailangang bayaran ng insurance premiums in case po ng death or personal disability ng payer habang tayo po ay nasa period ng pagbabayad. Ito po yung 5-year payment period. Alright, nabanggit niyo po, Ma'am Alpha, na ito po ay pwedeng ma-enjoy no, ng mga dependents. Pero paano po ba natin masasabi na, nabanggit niyo po kasi mga anak at kaanak. So, paano masasabing dependent po ng isang member? Yung paano natin masasabi na dependent ng isang member yung kanyang ide-declare na pwedeng makapag-avail nitong ating MBI Achiever? Yes. So, ating ay maaari mag-avail ng MBI Achiever para sa kanilang mga anak at mga dependent. So, kabilang po sa mga anak yung mga illegitimate at mga legal adopted. Para sa mga dependents naman po, kabilang po dito yung mga pamangkin, kasama rin yung mga apo sa mga bata ay may edad na 0 to 11 years old. Yes. Thank you, Ma'am Alpha. So, very clear po, no? Dependents or anak, mga pamangkin, mga apo, legitimate and illegitimate, and of course, yung mga legally adopted na mga kids. So, pwede 0 to 11 years old. So, clear na clear po kung sino yung pwedeng ipasok dito sa ating MBI Achiever Plan. Given the benefits of the AFP MBI Achiever Plan po, magkano naman po ang monthly premium nito, ma'am? And ano ba ang mas maganda bang mas maaga or mas late na ako kasi para mas malapit na dun sa pag-18 nabanggit niyo po na pag nag-18 yung kid, yun yung maturity niya. Ay 11 years old na ako para konting years na lang compare naman to the 0. What are the difference between this? Okay. So, ang insurance premium po ay depende sa edad ng bata doon sa halaga ng coverage o yung face amount na inaan ng ating member. Mas maganda po nakuhanan na ang anak or ang dependent habang mas bata pa po siya dahil ito po ay may kaukulang mas mababang premium. Bagdagdagan po kasi yung edad ng bata ay mas tumataas na po yung insurance premium na kailangan bayaran. For example po, para sa coverage na 100,000 pesos, ang premium po ito ay 1,052 pesos para sa insured na ang edad ay 0 to 6 months. Samantalang ito ay magiging 1,742 na po kung po insured naman 11 years old na.
So marami po sa ating mga miyembro ay kumukuha habang bata pa po yung kanilang mga anak, mga dependents. Sa ganitong paraan kasi, mas mababa po ang insurance premium at mapapaghanda pa po mas mabuti ang education ng kanilang mga matabuhay. Yes, thank you for emphasizing, ma'am, na the younger the child, the lower the premium rates, no? Ako, medyo chinecheck ko. Nag-usap nga kami ni Miss Viel. Naku, ma'am, perfect to sa'yo because you have your baby na. Yes, opo, inaaral ko nga po. Medyo late na nga ako dun sa 0 and 6 eh. Parang dun na ako kasi 7 months old na siya. Pero pag-aaralan natin siya. It's really nice, no? Because sabi nga natin, one thing talaga na dapat nag-invest tayo is sa education ng mga anak natin. And this is really nice because this is exclusive for our members. Hindi po ito open for everybody na parang na customer. Exclusive po ito tayo ng mga members ng AFP-MBI. And we must take advantage of these privileges and pwede natin i-counter check kahit i-compare natin siya to the outside market, no? Maganda po ang programa na to, ang project na, ang service na to ng ating AFP-MBI. Pero kaya para po sa mga katropa natin na may dependents na 0 to 11 years old, kumuha na po tayo ng MBI Achiever. Habang mas bata po, mas better kasi sabi nga ni ma'am, mas mababa yung kanyang premium rates, no? So, baliban po dito, Ma'am Alpha, may mga loan din po tayo na pwedeng i-avail para sa education ng ating mga dependents. Pakidiscuss naman po kung ano yung pwede nilang mapagpilian when it comes to thinking of applying for educational loan. Yes po. So katropang Mafet, sakto pa yun na panahon enrollment kasi simula pa lamang po ng paspan. Kumami pong gastusin sa pag-aaral natin o ng ating mga anak. Meron mga loan na ine-extend ang AFP-MBI para makatutusan ang pangangailangan na ito. Uupo dito at yung ating medal. So ito po yung Members Educational Assistance Loan. So under this program po, ang ating mga miyembro na may active na Protect or MBI Protect ay maaaring manghiram ng halagang hanggang 100,000 pesos. Ito ay maamitin sa pag-aaral nila o ng kanilang mga dependents at may regardless sa school level ng estudyante. Para naman po sa eligibility requirements, dapat ay may existing membership insurance. Yan po yung ating MBI Protect or MBI Protect. Dapat din po na may good credit record at existing account sa AFP-MBI ay current at walang arrears, may net take-home pay as required ng kanilang specific branch of service or bureau matapos i-deduct on the amortization ng DAL. Isang medal lang po ang allowed God member kahit ilan pa po yung kanyang policy sa AFP-MBI. At halagang hihiramin ay hindi lalapas sa kabuoang amount ng kanyang insurance policy. So yung ating pong medal ay meron lang pong 6% interest kada taon. So napakabait po. At ito po ay maaring bayaran hanggang 36 months or 3 years. So din po ay maaring i-renew pagkatas lamang ng 6 na buwan ng pagbabayad ng full monthly amortization. So siguro po tinatanong po natin ano po ba yung mga requirements sa pag-avail ng loan na ito. So para po sa ating medal, ito po yung ating mga requirements. First po is yung completed application form. Siyempre po kailangan po natin ng service or AFP-MBI ID. Kailangan po natin ng enlistment order or enlistment order. Willingness to re-enlist if yung AT po ay mag-expand na po within 2 years. Dated statement of service para po sa ating mga officers. Later phase din po kailangan. At our civil employees, kailangan po ng certificate of employment at permanent order mula po sa Civil Service Commission. Pwede po ito walk-in, mag-apply in our branches or extension offices. Pwede rin po mag-apply online. So sa online applications naman, nangailangan po ng isang selfie picture na kasama po ang valid ID at ATM po kung saan lalagay po yung proceeds ng loan. Yes, ma'am. Ma'am, since this is a very special loan for education, yung mga katropa natin, ma'am, nabanggit nyo naman po yung mga list of requirements. Do they need to secure po a certain documents proving na ito po ay gagamitin for an education exclusive na purpose?
Ay, hindi na po, ma'am. Hindi na po kami nagre-require ng mga personal records, enrollment purposes po. Basta po mag-a-apply na lang po sa medal at pwede na po nila itong magamit kung saang purpose po nila gagamitin. Alright, that's very good, no? Yung mga nabanggit niyo lang po kanina, ma'am, which is yun naman po talaga yung package when it comes to applying sa atin pong loan, no? Yun po yung mga nabanggit niyo. Medyo package na po yun at alam na po yun. Just to clarify lang, because ang ganda po nang nasabi niyo, ma'am, 6% per annum, tama ba? Hindi ba ako nag-Shopee doon? Tama ba ang rinig ko? So, yes, ang 6%. ganda na nito, no? Compared to other financial institution, exclusively, meron kang 150,000 pesos maximum na loanable amount with a rate of 6% up to 36 months pa. So, napaka-competitive na po nito kapag gagamitin natin, and of course, pwede natin talagang as an emergency po, no, na nagagamitin natin, wise na paghiram ng pera with a very small interest rate, and magagamit talaga natin siya. So ma'am, nabanggit na natin yung education loan, no? Meron pa po tayong tinatawag na special medal naman. So ano naman po ito, Ma'am Alpha? Pakibigyan naman po kami ng context dito kung ano po yung special medal amortization natin. Po. So, katulong affect dumako naman tayo sa isang loan facility ng EFP-MBI. Ito naman po yung ating Special Members Educational Assistance Loan o yung tinawag natin Special Medal na may maximum loan amount naman po na 150,000. So, ito naman po ay in-extend po natin sa ating mga members mismo. Yung pong mga gustong mag-pursue or may mga ongoing schooling tulad ng career course, special skills training, mga specialization courses, and postgraduate degree courses. Pwede po maka-local man or abroad. Para po eligibility requirements, ito po ay ini-extend sa lahat ng regular members na may enforced na MBI Protect. Good standing at may dapat na payroll deduction arrangement. Pwede rin naman po ito sa ating mga civilian or non-uniformed personnel, may enforced naman po dapat na MBI Protect. In good credit standing, dapat din po na mayroong payroll deduction arrangement. Ang loan facility po na ito ay di ini-extend sa mga spouses at dependents ng ating mga MUP, civilian and non-uniform personnel. So ito po talaga ay ating mga uniform personnel. And bilang employees na meron po membership insurance sa atin. So para sa ating mga civilian or non-uniform personnel na may enforced na iProtect, maaari silang makahiram ng hanggang halagang 127,929. Ito po kasi yung equivalent na coverage ng kanilang MBI Protect. Pero kung sa akin naman po, meron po silang MBI Protect at meron pa rin po silang permanent insurance plan, then pwede na po silang makiram ng maximum amount 160,000. At ang kagandahan po talaga ng loan product na ito po ay may interest rate naman po na 5.5%. So, mas mababa po kaysa dun sa medal natin. Ito rin po ay maaaring bayaran in 36 months at pwede pa rin po i-renew after 6 months of paying the monthly amortization. Yes, may special na, may special pa na, ma'am. So, magandang i-take advantage ito ng ating mga katropa, no? If they're really into thinking ng pag-loan and it comes to the education ng kanilang mga dependents. Magandang i-take advantage ito dahil mababa na nga yung interest rate niya. At the same time, mas matagal mo pa siyang pwedeng bayaran. So, patapos na pala tayo, ma'am, no? Very short lang, pero napakaganda ng mga na-discuss natin, no? So, meron lang ditong mga questions, ma'am, sa ating online. I don't know if you can answer, pero try natin, ma'am, because nag-comment or nag-PM itong ating katropa, no? But before we have the online questions po, no? Ma'am, just a curious question about the MBI. Ay, nabanggit niyo po kanina yung, kasi, nabanggit niyo po kanina na kailangan may existing silang, iProtect or MBI iProtect. Ma'am, pwede ba nating pahapyawan? Ano ba yung iProtect na sinasabi? Kasi, medyo refresh pa sa utak ko kasi nagkaroon nga ng information drive dito sa opisina. Ang ganda nun eh.
And as I recall, pwede na siyang i-extend up to your parents. Pwede mo na silang kuhaan ng ganon. So, pwede ba natin mampahapyawan ito para lang malaman nila na may ganito tayong klaseng service na in-offer? Okay po. So yung ating pong MBay Protect, ito po yung para sa ating mga regular members. Ngayon po, meron naman din po tayong MBay Protect. Ito naman po yung in-extend po natin sa ating mga associate members. So for our regular members, they can secure MBay Protect po para po sa nilang family members na very affordable lang po ang mga premiums nito. So for our dependents, pwede silang kumuha ng MI Protect sa 119 lang po monthly at meron itong corresponding coverage na 127,929. So very affordable po ito. Produktong ito at ito rin pong nagsisilbing membership insurance po sa ating asosasyon. Yes, yun nga ma'am, no? As low as, ulit po ma'am, nag-choppy lang. As low as, yung para po sa mga 199 po monthly. yun, di ba? As low as 199 monthly. Para po mga dependents Para po sa ng mga regular dependents. members. Opo, ng regular member. Pwede mo nang insured ang iyong ang gusto mong ipasok for insurance, kailangan mo lang mag-fill up ng form. So, yung small amount na yon, it can help you in times of, untoward incident, pero pwede nating i-take advantage. What is 199 pesos? Mas mahal pa ata ang 20 size na Starbucks na iced coffee. So, this is very nice, no? So, mga katropa, aside from yung mga discuss nga natin na MBay Achiever, ito yung maganda rin nating i-take advantage sa ating services sa AFP-MBI. May tanong po, Ma'am Alpha, no? Malapit na po matapos yung educational plan ng ating katropa, no? Meron pong 8 months to go. Pero lagpas 18 years old na po yung anak niya. Paano po yun makiklaim? Ang tinatakbo niya is tungkol sa loan or yung tungkol sa MBay Achiever? Educational plan po ba to? Or MBay Achiever? I think, Kasi educational plan po. Sinasabi po niya regarding 8 months lang po natira ang babayaran. Yes, yes. So kung natitira na lang po 8 months, hihintay na lang po niya hanggang 18th birthday, yung insured po, yan man po ay anak o kaanak, tapos makiklaim na po niya yung 100% amount na in-applyan. Yon. So, nasagot ba? Okay, thank you so much po, Ma'am Alpha, no? And, mamalayo to sa topic natin, pero this is a very close friend of mine kasi baka lang po may knowledge kayo. Sabi ko, try natin because baka alam ni ma'am. Nag-file po kasi siya for a dependency discharge. May possible claims po ba daw siya from AFP-MBI? Ano po yung naging cost kanyang Ng discharge? dependency discharge, ma'am? Dependency po, like, she opted to take care of her children po. So, someone is dependent to her. So, yun po yung reason ng kanyang pag-resign sa military service. Yes po. So, kung siya po ay naging member ng AFP-MBI, ibig po sabihin, nagkaroon po siya ng deduction by protest. Mhm. So, ibig po sabihin, pwede po siya mag-file ng termination benefit corresponding po sa mga naihulog niya sa MBI. So, 50% po nun ay pwede pong i-claim na as termination benefit. Ayun, Ma'am Alpha, thank you so much. Napaka considerate niyo po for answering. Hindi natin napag-usapan na topic, pero grabe si ma'am, nasa system niya na yung proseso ng mga services sa ating asosasyon. So, Yani, I hope that answers your question, no? Pwede yung mga na-deduct sa'yo with, kasi parang roughly 10 years din po siya, ma'am, eh. So, may amount na rin siguro na pwede niya maklaim. So, Yani, pwede daw, just go to the nearest MBI office or satellite office to get to know more about your inquiries, no? So, ma'am, yun nga ang bilis natin natapos. So, baka ma'am
gusto kang pasalamatan, special shoutouts. Bago po tayo mag-shoutout din sa mga online viewers natin. And of course, baka may mga pahabol pa pong questions pagdating sa ating MBI Achiever and of course, educational plan. Katrop, pwede ko po bang i-share lang kung yung magiging monthly amortization para sa ating special? Yes, Just in case opo. po na gusto nilang Yes. mag-apply. Yes po. Okay po. So sige po, ito naman po yung ating amortization para po sa ating special medal. So ito po ay napakababa na amortization dito dahil 5.5% lang po ang interest dito at pwede po itong bayaran hanggang 36 months. So for example po, nag-loan ng ating member ng halaga 5,000 pesos. Ang monthly amortization po nito ay 857.62 para sa 6-month term. Ayun naman po, kung gusto niya mag-longer paying period na 36-month term, monthly amortization po ay 63 pesos, 36 lamang. Para naman po sa amount na 25,000 pesos, kunwari kailangan po niya is 75,000 pesos para sa kanyang schooling, ang monthly amortization po nito ay 12,864.3 para sa 6-month term at napakababa po ng 2,450.38 para naman po sa 36-month term. If ever naman po gusto po niyang i-maximize yung 150,000 pesos na loan amount, ito po ay merong amortization na 25,726 para sa 6-month term and 4,900 pesos naman po para sa 36-month term. So makikita po natin napaka-affordable po talaga ng ating loan amortization. Makakatulong po relate ito sa schooling needs ng ating MUPs at ng ating mga civilian and uniformed personnel. Yun, ma'am, no? Thank you for plotting yung mga amortization na pwede nilang pagpilian kung may mga gusto silang amount, no? May certain amount and kung anong pasok sa kanilang budget or sa kanilang plano pagdating sa pag-avail nitong special medal natin. So, ma'am, baka may mga gusto kang pasalamatan and special shoutouts. I will give you the remaining time of our program bago po tayo mag-closing. Sige po. Nagpapasalamat po ako sa marketing team po ng AFP-MBI for giving me the chance para po makapag-get dito and syempre po sa aking Operations Center family and sa lahat po ng mga taga-AFP-MBI. And we are encouraging po our members to avail of this educational products and educational plans po na malaki po talaga ang maitutulong para sa pangangailangan po pertaining to education. Hindi po sa ating mga dependents, sa kanila pong mga anak, pero pati rin po sa sarili ay malaki pang maitutulong po nito. First po, yung mga aim po na makakuha po ng mas magandang education. Maraming salamat po. Yes, no. Ako, I'm always emphasizing the importance of education. So kung may mga plano tayo for the education of our kids, especially sa mga parents, no, malaki po ang responsibilidad natin sa ating mga anak, no. Pinili natin na sila, hindi na nila mapipili yung kanilang magiging mga magulang. So we have to really secure their future and invest in their education. So we must take advantage sa mga ganitong mga services na ino-offer ng ating mga institution, especially ng ating AFP-MBI. So there you have it mga katropa, ang tatlong available options ng ating asosasyon, ang AFP-MBI for education purposes ng mga dependents natin or mismo ng mga members natin dahil pwede din po nila no i-avail personally yung ganong klaseng services. Salamat Ma'am Alpha for sharing itong mga products natin na to. And of course, we have a question for this episode. Ito na, abangan nyo na bago tayo mag-special shoutout sa mga nagpapa-shoutouts ngayong hapong maulang hapong ito, no? Magbigay ng isang AFP-MBI product na napag-usapan ngayong hapon. Okay? Magbigay ng isang AFP-MBI product na napag-usapan ngayong hapon. Kung alam nyo po ang kasagutan, pwede nyo pong i-comment yan dyan. Comment na lang ba to, Miss Viel? Ayan. Kung alam nyo po at nakinig po kayo sa very short but very meaningful discussion natin ngayong hapon, pwede nyo pong sagutan niyang ating katanungan. So,
habang kayo po ay sumasagot sa ating question of the episode, bibigyan ko lamang ho ng special shoutout ang commanding officer ng nag-iisa nating Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital sa ngalan po ni Colonel Eugene Batalla, Medical Corps General Staff Corps. Siya po ang pinaka-bossing natin dyan sa ating CJAS. Sir, magandang hapon po sa inyo. Mag-ingat po kayo lagi and lagi lang po dapat kayong pogi, sir, at lagi lang po kayong snappy. Ayan. And of course, special shout out to our Command Inspector General, si Commander Roslyn Ruiz. Ma'am, thank you po for everything sa mga special occasions na magkasama tayo and more power to you po. And of course, special shout outs to my wakils, Ace Roms. Kung saan ka mang lupalop ng mundo ngayon, mag-ingat-ingat ka dyan and see you soon. And of course, thank you to my classmate, Yani. I hope, Yani, nasagot natin yung iyong question. Special member daw, ayan, mag-apply daw si Yani for her kid. So, thank you so much sa lahat ho ng mga nakibahagi, sumama, nagbigay ng mga kanilang comments, nag-react sa ating Facebook Live, and of course, sa ating YouTube Live. Maraming salamat po for sharing your time with us. Very quick lang, but napaka-important na product yung napag-usapan natin. So, this afternoon din, gusto ko lang pasalamatan ang aking duty tech buddy, Kuya Ferds. Maraming salamat po. And, sino ba? Mahaba pang oras. Mga pwede nating i-shoutout. Ayun pala, I would just like to take advantage of this moment para po panawagan na lang sa inyo, no? You know what? This is really a high time for the entire nation, the Filipino people, to call na maging mulat po tayo, yung maging awaken tayo of our rights in the West Philippine Sea. No? Personally, kung friend nyo ako sa Facebook, if you follow me on Facebook, it's really one of our biggest campaign ngayon. Mamulat ang bawat lahat. Estado sa buhay, walang kulay ito, walang politika ito. This is about our right, no, to defend what is rightfully and lawfully ours. Atin po ang West Philippine Sea. So join us in our campaign. I-educate niyo po ang sarili niyo. Marami na po mga available materials. Huwag po tayong papayag na kinukuha yung pagmamayari natin. Sabi nga, hindi tayo pa-CCL with regards to everything that you are watching online, mga news. Dapat po firm ang ating paninindigan. And this is a national call, no? Dapat educate natin ang sarili natin because this is for our future generation. So, West Philippine Sea, atin to. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. So, magpapaalam na ho ako sa inyo dahil ayun, may special shoutout din to my Ate Chachi na napakagalante, no? Thank you for the Starbucks ate and for the videoke with my also another ate, Ate Lizette, and of course my Mare. Sana next time ulit, no? Videoke and coffee session ulit. And thank you so much po, no? Abangan niyo po ang another episode ng ating MBay Connect sa susunod na buwan, first Friday of the month. So, mag-ingat-ingat ho tayo. Maulan ho, may bagyo tayong nararamdaman ngayon. Mag-ingat-ingat tayo sa ating mga lakad, especially this weekend. Take good care of your health, uminom ng maraming tubig, huwag kalimutan magdala ng payong. And again, this has been your Katropang Mafet sa ating paboritong programa, ang MBay Connect. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.